mahigpit sa krimen, matipid at pamamahalang bukas sa publiko. Yan daw ang gustong administrasyon ni President the Parent Rodrigo Duterte. Hinihiling o hihilingin daw niya sa Kongreso na ibalik ang death penalty at bukas din daw siyang maging miyembro ng gabinete ang mga rebeldeng komunista. Umaaksyon si Mia Reyes. Sa isang press conference kagabi, inilatag ni Presumptive President Rodrigo Duterte ang mga balak niyang ipatupad sa bansa oras na maupo siya sa Malacanang. Una na rito ang pagbuhay sa death penalty. What I would do is to urge Congress to restore the death penalty by hanging, especially if you use drugs, you have with you an unlicensed firearm, and itong lahat ng robbery with rape, with homicide, tapos gumamit pa ng illegally possessed drug, death by hanging. Bibigyan daw niya ang mga sundalo at polis ng shoot-to-kill order laban sa mga papalag na kriminal. If you resist arrest, tapos you offer a violent resistance, may order to the police and to the military is to shoot to kill. Narinig ninyo? Buti ang klaro ba? Shoot to kill for every organized crime. Taong 2006 nang ma-abolish ang parusang death penalty sa ilalim ni dating Pangulong Gloria Arroyo. Sa tanong kung bakit pagbigti ang napiling parusa ni Duterte, ito ang naging sagot niya. Firing squad, magastos sa bala yan. And it's cruel. The electrocution. Magastos. Magbayad pa ako sa meron ko. Kalukuhan yan. Patayin lang kita na magago ka na tao. Tapos pabayaran mo pa ako. Alam mo kung bakit ganun ang language ko? Ito lang ang language na intindihan ng mga Magpapatupad din daw si Duterte ng curfew hanggang alas 2 ng madaling araw. Kapag may mga kabataang naabutan sa kalsada, sigurado raw mananagot ang mga magulang nila. My order is this, not to arrest a child, a minor. A child should be taken into custody by the police and by the agencies concerned. Kayong mga nanay, tatay na mga minors na sa labas, kayo ang arestuhin ko. You allow them to roam the streets. I will get forever. I will deprive you through the courts of the custody. Kasabay nito ang pagpapatupad ng liquor ban pagsapit ng 2 a.m. We would need legislation for that, but hope Congress can give it to me so that I can run this country more in keeping with the behavior society. Mas maaga? 10 ba? Magbili So, ka. 2 a.m. So, meron kang the whole day, magbili ka ng isang truck na beer. Dalhin mo sa bahay mo doon, inumin mo lahat kasi pag maabutan kita hindi naubos. Ipagbabawal din ang pag-yosi sa enclosed public areas. Pagdating naman sa kanyang administrasyon, ayon kay Duterte, hindi na raw kailangan pa ng Freedom of Information Bill dahil magiging transparent ang kanyang pamamahala. As far as I'm concerned, Office of the President down. If you want to see a paper, let me know and I will ilatag ko sa iyo. Wag lang yung state secrets, pati yung national security matter. Bukas rin daw si Duterte na makausap si Communist Party of the Philippines founder Jose Maria Sison. I am happy with the statement that he's coming home. I would very much want to talk to him about resolving the insurgency problem. At handa rin siyang alukin ng posisyon sa gabinete ang mga rebelde. I'm open to coalition, medyo ano yan. But there's cabinet positions I can offer you. For the communist. Yes. Pati yung MNLF at MI. Open ako sa DNR, DAR, Agriculture, kasi kailang office. DSWD, bigay ko sa kanila. Paniguro ni Duterte, magiging simpleng pangulo siya. Ang mga eroplanong nakatalaga sa Office of the President gagawin ng mga air ambulance. In case there is a conflict somewhere in the Philippines and the wounds are very serious that would need medical intervention by a lot of equipment, they can be flown back to doon immediately. Ako, never mind me, I said, I can borrow, I can swim, I can walk.
or I can just take the commercial flights. Ipapasubasta rin ni Duterte ang presidential yacht na BRP ang Pangulo. Sinong gustong bumili niyan, inyo na. Modernize the veterans. Gamitin ko ang pera to build entirely new building if the proceeds are enough. Gawaan ko sila ng bagong hospital for the AFP, PNP at lahat ng machines and upgrade the salaries of the doctors. Bawal na rin daw sa government employees ang sumakay ng business class tuwing bumabiyahe. I am now also letting everybody know that sa government, if you use government funds, wala na yung mabuhay-mabuhay. If you use government funds, doon kasi ka na, including the president. Sapat na raw kay Duterte ang pick-up niya ngayon para sa kanyang service at wag na raw magtaka kung makita siyang umiikot gamit ang taxi. Diyan ka makakita ng presidente kumakain ng balot sa Quiapo. Ngayon, pag hinulda po ako, malas ka talaga. Tiniyak ni Duterte magiging simple ang oath-taking niya sa June 30. Wala rin siyang plano magtalaga ng kanyang First Lady. Umaaksyon bilang Pilipino, Mia Reyes, News 5. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.